Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to. So, i-game test natin itong bagong labas na budget smartphone ni Infinix, ang Infinix Smart 8. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specifications sa Infinix Smart 8. Sa OS out of the box, saka Android 13 sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T606. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz, and sa GPU nakamali G57 siya. Meron yung variant na game test natin is yung 4GB of RAM and 128GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh na removable battery. So, 5 games ang ating itetest: Genshin, COD, ML, PUBG, at Farlight 84. So, first na lalaroin natin is ML at ito ang ating settings. So, HD mode naka-on, refresh rate natin super, graphics ultra, naka-on ng outline at shadow, at syempre, naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa ML mga ka-J-Vlog, kung makikita nyo, super playable siya dito sa Infinix Smart 8. Nakakatuwa sa ganitong murang halagang smartphone ay kaya po ang ML sa mataas pa na settings, partida yan. Grabe, solid siya for gaming. Siyempre, expect nyo na yan dahil mataas ang GPU nito, which is Mali G57. Ayan. So, panigurado mga ka-J-Vlog na may enjoy nyo po ang ML dito sa Infinix Smart 8. Wala pa naman ako na-experience na any big problems habang naglalaro. Even frame drops, wala pa ako na-experience. Naka-Wi-Fi tayo, okay rin naman yung ping niya mga ka-J-Vlog. So, ML, yan. Affordable na smartphone na kaya ML. Consider nyo ng Infinix Smart 8. Napaka-solid nito. So, next naman is Farlight 84. So, set natin yung settings niya. So, graphics, try natin. Yung pinamataas is balance, frame rate extreme, at resolution high. So yan, pagdating sa Farlight 84, solid din. Itong si Infinix Smart 8 mga ka-J-Vlog, ang ganda. Meron tayong mga few frame drops na na-experience while playing this game. Pero sa kanyang presyo in fairness na handle niya po ang Farlight 84 dito sa Infinix Smart 8. Kayang-kaya niya. Solid. Meron mga frame drops, pero kayang-kaya niyang i-handle. So, makakalaro kayo ng mabuti ng Farlight 84 dito sa Infinix Smart 8. Kayang-kaya niya. Playable po siya sa sinet nating settings. So, next naman is PUBG Mobile. So, ito yung graphics natin. Graphics HD at ang frame rate natin nasa high. So, pagdating sa PUBG Mobile, kung makikita nyo, kahit na may kalaban tayo, ay na-handle po pretty well yan ni Infinix Smart 8. So, solid nun. Nakakagulat na ganitong presyong smartphone ay napakaganda ng performance sa gaming. Ganyan talaga, tulad ng parati kong inulit na sinasabi sa inyo.
kapag ang GPU nyo is Mali G57 mga ka-J-Vlog. Solid yan GPU na yan for gaming. Tingnan nyo naman. Ito na ang resibo, yung Infinix Smart 8 ha. Napakamurang smartphone. Pero all good siya sa gaming kahit naka Android 13 Go edition siya. So next naman is COD. So Battle Royale and multiplayer to ang ating settings. So graphics, medium at ang frame rate natin nasa high. So pagdating sa COD Battle Royale, tingnan nyo naman yung movement. Okay naman siya mga ka-J-Vlog, playable siya sa medium graphics, nga lang siya pinakamataas. Merong slight frame drops pero manageable siya, hindi naman siya ganun naka-affect sa paglalaro natin. Nakapaglaro na ako ng full game dito, okay siya. Kahit na nakikipag-battle tayo, ay nakakalaro naman tayo ng mabuti ng COD Battle Royale dito sa Infinix Smart 8. So next is multiplayer, same settings tayo. So pagdating sa COD mga ka-J-Vlog, napakaganda ng performance din dyan ni Infinix Smart 8. Wala kayong meron tayong mga na-experience sa mga frame drops pero playable siya. Meron mga konting hiccups pero hindi siya ganoon ka big deal. Yun nga nakakatuwa dito is maganda yung performance niya kahit na ganito lang yung presyo ng smartphone. So yun, COD Battle Royale ay playable po dito sa Infinix Smart 8. So yan next is Genshin Impact, pero try lang natin, kaya nga testing, di ba, or game test. Try natin siyang iset sa mataas sa settings. So graphics highest 60 FPS at i-low lang natin yung motion blur. So naka-on naman yung motion blur. Nakakagalaw pero slow motion siya mga J-Vlog sa motion blur. Pero nakakagulat kasi sa ganitong presyo, yung iba talagang ka-price niya, sobrang nagfe-frame drop na yung parang, sobrang nag-stutter na yung character. Pero dito nakakagalaw pa ng kahit pa paano. So next is, itry natin i-off yung motion blur, pero naka-high settings pa rin tayo. Sa naka-on kasi motion blur, grabe siya nahihirapan, solid. Off, ayan. Pero mataas pa rin yung settings. Let's try. Kung makikita nyo, mas umokay yung rotation niya. Wow, surprisingly, nakakalaro tayo ng high settings, ha? Aray. Pero, nagfe-frame draw siya from time to time, mga ka-J-Vlog. Hindi siya smooth. Pero kung i-compare mo kasi yung performance niya sa mga ibang smartphones na ganito yung presyo, sa high setting, sobrang nag-i-stutter na yung mga smartphones sa ganitong price segment eh. Pero tingnan nyo naman si Infinix Smart 8, salamat yan sa kanyang GPU na Mali G57, ay nakakagalaw yung character sa Genshin Impact. Ilang beses na ako nag-try ng mga smartphones na ganito presyo na mababa yung chipset, PowerVRG, E8320 yung GPU, hindi yun mga playable. Pero dito, tingnan nyo naman sa Smart 8, naka-high settings tayo ng Genshin, ay nakakagalaw po siya.
dito sa smartphone na to. So, yun, high settings to ha. Ngayon, try na natin yung mababang settings. So, kung makikita nyo ha, nakakaya nyo yung mataas na settings. So, sa lowest tayo, 30 at naka-off yung motion blur. Kita nyo, nag-iba na rin yung graphics. Medyo naging pixelated na siya. So, matik, nakakaya niya po yung low graphics. Mas maganda, of course, yung load or yung performance sa low graphics. Nakakalaro tayo ng mas okay. Pero, syempre, magsasacrifice kayo ng graphics dahil medyo pixelated siya pag low graphics. Since low graphics siya, mas light yung load or yung ng power niya. Kaya, kung maglalaro kayo ng matagal ng Genshin dito, I suggest go for the low settings. Pero, okay rin naman siya sa high. Hindi nga lang siya smooth. Playable yun kasi yung mahalaga, playable siya at nakakagalaw naman kahit pa paano. So overall performance ni Infinix Smart 8 sa Genshin ay playable po mga ka-J-Vlog at nagulat ako to be honest. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin dito sa Infinix Smart 8, nakakagulat itong smartphone na to. Promise, dahil lahat po ng tinest natin games ay playable, including sa iba ay nasa mataas sa settings. Sobrang na-shock ako when it comes sa Genshin talaga dahil nung nasa high settings tayo na naka-off yung motion blur, nakakagalaw pa rin siya mga ka-J-Vlog, nakaka-playable pa rin siya, hindi siya smooth, pero sa ganun nga tulad ng sinabi ko kanina sa kanyang presyo, iilan lang pong smartphone na nakaka-handle ng Genshin sa ganung style kumbaga. Pero pag sinet nyo sa mas mababang settings ito sa Genshin, nakakalaro siya. Ayan ang parati kong sinasabi sa inyo na always look for the GPU, wag lang sa processor or sa CPU speed. Kasi 1.6 GHz to, yes. Pero yung GPU niya is Mali G57. Isang napakalupit na GPU yan when it comes sa budget segment na ngayon. Pero yung GPU na yan before, nakikita natin yan sa mga mid-range. Ngayon, nasa budget segment na lang siya dahil yung mga 5G chipset ay mas matataas ng GPU na, of course. At, ayun, sa mga nagtatanong or nagko-comment, pangit daw Android 13 Go Edition, dito gumagana yung mga apps. Tingnan nyo naman, nakapaglaro na tayo ng mga fully loaded na mga modern games including Genshin, Mobile Legends. Okay rin naman ang Android Go Edition. Ewan ko kay Infinix, bakit niya ginawang Go Edition to? Okay naman po yung kanyang performance sa ibang mga games. Ayan nga, Genshin pa nga. Hindi naman siya mabagal. Snappy naman siya when it comes sa navigation sa Facebook. Okay naman siya. Hindi ko lang mag-gets kung bakit to ginawang Android Go Edition. Pero overall, okay siya. Maganda. Yung RAM is 4GB, 128GB. Marami na kayo malalagay na games dito. So, kung i-rate ko yung gaming performance na sa kanyang presyo, mga ka-J-Vlog, na 3,000 pesos plus, 1 ang lowest na ng ayos ang score ko dito ay nasa 9.5. So, yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin sa Infinix Smart 8. At kung naghanap kayo ng super duper, very affordable na smartphone na okay pang gaming, maganda i-consider si Infinix Smart 8 at ilalagay ko po yung link neto sa description.